si former Supreme Court Associate Justice Adolph Ascuna na pinaliwanag nga niya yung arrest warrant from the ICC, legal. Bagamat yung pagsuko, yung surrender to the ICC was illegal. And dahil nga, ang sinasabi niya, merong violations, no? Yung violations allegedly committed by the government, kasama na po dyan yung tinatawag na extrajudicial rendition. Dahil nga, itong si former President Duterte, hindi iprinisinta, hindi dinala sa isang local court before he was handed over to the ICC. Eto, parang kahapon naging mainit kasi dun sa tanong na sino ba nag-utos? Sino ba nag-utos? And that was when they yung talagang invoked their executive privilege dahil ito na po yung punto na sino ba ang parang nag-utos, no? Na from you nga parang bakit nagmamadali kayo na isakay sa eroplano at dalin sa Hague? Ang tanong natin, pananagutin ba? Sino ang pananagutin? Will you take the initiative if the order came from the Commander-in-Chief of the PNP and the AFP, walang iba kundi ang kapatid mo, si Pangulong Bongbong Marcos? Yan ang dapat tignan natin ng maigi kasi nga ayaw talaga nila mabuko yung katotohanan. Kung ano-anong sinasabi, binubuli ko daw si Secretary Remulla. Kaya ko ba ibuli yun? Hindi nga ako madinig. Ang lakas-lakas ng boses. Nakaka-nervyos. Pero yung sinasabi ni Justice Ascuna na extraordinary rendition, sa pangkaraniwang salita, kidnap ang sinasabi niya. Illegal. Kidnap dahil dapat dinala nga sa husgadong Pilipino. Naku talaga naman. Kaya nung tinatanong namin sino nag-utos, dahil sinasabi ni General Torre, ang nag-utos sa kanya, si General Marbil, yung Chief PNP, nung tinatanong namin si Chief PNP, sabi naman niya, hindi daw niya alam. Tapos biglang si Secretary Boying, sabi niya, o sige, ako na lang nagsabi. Hindihan ko yung kapatid ko sa DILG at inutusan yung PNP. Naguguluhan kami, pinipilit namin, sabi executive privilege, ay hindi namin maintindihan. Nagtitinginan kami, pinagbigyan na namin, ayoko nang maging makulit, dinidiin, sasabihin pang binubuli siya, nakakatawa naman. So, Senator Amy, ito nga, no, you had Associate Justice Adolfo Ascuna there in the panel yesterday, but also I heard Secretary Boying Remulla saying na nasa Supreme Court na, hayaan na natin ang Supreme Court na mag-decide. Are you content with that? Walang paikot-ikot tayo. Dito. Hayaan na natin ang Korte Suprema na magdesisyon. Are you content with that? Or talagang you're going to be firm na talagang may linabag, mali talaga po, maski na po ang Korte Suprema po ay hindi pa naglalabas ng kanilang desisyon? Well, nakita natin, pinag-aralan natin maigi yung 4 na kaso na kinonsolidate ng ating Korte Suprema at iniiwasan kong maigi. Kaya nga yung tinatanong ko, yung ibang tao, hindi naman sakop ng Korte Suprema, hindi sakop ng 4 na kaso. Yung tungkol sa pag-aresto kay E.S. Medialdea, halimbawa, yung pagkaladkad kay Attorney Delga, wala naman doon sa mga kaso tungkol sa habeas corpus. Kaya nagtataka ako bakit ayaw nilang sagutin ng maayos at wala naman doon yung tungkol sa ICC. Hindi rin sakop ng habeas corpus itong tungkol sa eroplano. Kaya nagtataka ako bakit iniiwasan ng iniiwasan. Wala naman doon, hindi naman linoloob ng iba't ibang mga kaso. Kaya sa bandang huli, hindi na pinag-usapan yung subjudice, yung nasa korte, kundi yung pinag-usapan yung executive privilege. At sa bandang huli, pinagbigyan ko na kasi sabi naman ni Secretary Boying, inutusan na lang daw niya yung kapatid niya. O di sige, kayong dalawa. At lampas nun, hindi na pwedeng magtanong dahil executive privilege na raw. Kahit pinagpipilitan ko, tapos na to. Hindi na
executive privilege, wala na siyang relevance dahil natapos na eh. Talagang tinangay na si Presidente Duterte sa Hague. Yun. Inaalam ko kasi nga, ito ay may relevance pa sa ating mga batas na kinakailangan paltan kung dapat amyendahan at may kinalaman rin to sa mga susunod na warrant. Hindi ito ang kahuli-hulihang warrant galing sa ICC. Yung pong panawagan kasi, no, maigting na mapauwi ang dating Pangulo sa Pilipinas dahil nga kung illegal siyang dinala doon, ay pauwiin dito also because of his age already. Pero binanggit din ni former Associate Justice Ascuna yung prinsipyo nga ng male captus bene detentus. Ibig sabihin kahit illegal yung pagkakaaresto, maaring legal pa rin yung detention doon sa ICC. Hindi otomatiko na illegal yung pagkakaaresto at kailangan pakawalan yung akusado. Dahil daw yung danyos na nilikha ng international justice, sa international justice, nang hindi po nahuhuli yung mga akusado ay malalang paglabag sa international humanitarian law na talagang mas mataas daw yung injury na yon kesa dun sa nalabag yung soberanya ng isang estado by a limited intrusion in its territory. Ano po ang masasabi niyo sa prinsipyo na yon? In application to our instant case. At natutuwa ako na report si Justice Ascuna, siya rin ang aking testigo doon sa pagpapalit ng konstitusyon sa People's Initiative. Nung unang hearing, ayaw niya pumunta, pero pagkatapos doon, di rin natiis, talagang pumunta. Tuwan-tuwa ako dahil nandyan siya. Subalit ang maliwanag para sa akin, kung legal sa ICC, papayag ba tayo? Kasi siya mismo nagsabi na extraordinary rendition o di kaya kidnap ang ginawa. In other words, kahit legal sa ICC, illegal dito sa Pilipinas. Ang akin, sino ba dapat ang maghari? Ang dayuhan o ang Pilipino? Pilipino ang pinag-uusapan, Pilipino ang natangay at nakidnap. Hindi ba dapat ang mauna yung ating saligang batas, ang ating Bill of Rights, ang karapatan ng akusado. Dapat ang batas ng Pilipinas ang mauna. Bakit tayo sumasa-ilalim sa iba't ibang batas katulad ng ICC samantalang labag sa ating konstitusyon? Huwag naman tayo magpapa-colonial mentality ng labis-labis. Pati yung batas natin, ganyan. May nag-text nga sa akin, nakakatuwa, Ma'am, imported na ang bigas. Imported pa rin ang hustisya. Ano ba naman ito? So, Senator, andito sa ating batas, ang klaro, sabi ni Justice Ascuna, labag yan, extraordinary rendition o di kaya kidnap. Ganun pala bakit yung ICC ang susundan natin kahit labag na sa konstitusyon? So Senator Amy, bilang huling katanungan ko po, meron ho pa bang fourth hearing or you're satisfied already with the outcome of yesterday and will you be able already to draft yung aid of legislation based on the past 3 hearings? Well, si Senator Bato, si Senator Cayetano, si Senator Robin, gusto pa mag-hearing kasi nga wala nang nagsalita at lahat walang alam tungkol sa ICC personnel na nagsidati nga nung nakaraang taon, ang tagal-tagal pa rito, nasa lahat ng luxury hotels, nagka-problema pa sa Forbes Park dahil nagkakalat sila doon. Pero walang nagsasabi. Sa bilyon-bilyon ginagasto sa Intel, wala raw sila naramdaman, wala raw sila nakita. In the meantime, nakakuha na yung ICC ng mga confidential documents galing sa East Avenue, Quezon City, nakakuha ng bank records, nakakuha ng police blotter, pambihira talaga. Ang problema ko, testigo. Kasi wala nga magsalita sa ICC, wala ring testigo na sumusulpot tungkol sa eroplano. So paano ako magpo-fourth hearing kung ganyan? Tapos ang Senate President pa natin, nako talaga naman, inaakusahan ako ng kung ano-ano, nakakatuwa. Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25.